pa, matagal na. Meron po bang updates para or new elements para maging mas relevant siya ngayong 2025 na sa mga TikToks? Yes! Meron po bang pagbabago? Hindi ko pala yung nasagot kanina kung gaano ka-loyal yung stage adaptation sa novel. So, tutuhugin ko na. First question, yes, nagkaroon ng mga update dahil ilang dekada na, 2 decades na, sir, no, ang dumaan. Almost 2 decades na yung dumaan. So, yung mga mahihit na issue ng novel, like gender issues, even politics, language, di ba? Kung paano ginagamit ng writer yung language, ay kailangang up-to-date din. Kay Sir din mismo yun nanggaling, yung paalala na yun na maging maingat tayo, i-update natin yung dapat i-update, i-consult yung mga actors, offensive pa to, katanggap-tanggap pa ba to. In terms of loyalty naman, yes, napaka-loyal nung dula sa nobela. Up to, hindi lang sa content, kundi dun sa, para sa akin, dun sa form. Kasi, kanina binanggit ko na rediscover ko yung Para Kay B. Ngayon na ginawa ko ulit siya para sa production na to. Na-realize ko how did you know? Ang tawag dito, how binabangga ng nobela yung conventions ng novel. Yun. At I guess, ganun kameta yung nobela at ang galing-galing ni Sir Ricky. Oh my God, guys. Basahin niyo ulit yung novel. Binabangga ng nobela yung conventions ng novel at yung conventions natin sa kung ano ba yung writer. At ganun, at sinubukan ko na i-apply din yun sa play. Na yung mapanood, na yung may experience, mapapanood yung play, somehow may pagbangga din sa conventional play na napapanood natin. Yun. Kaya din siguro maingat kami na may ilaglag na character kasi ganun usually pag nag-adapt tayo, bawasan natin kasi budget, bawasan natin kasi para mas streamlined yung kwento, pero hindi yun yung hinihingi ng novel. So, yeah, I think that is something na-excite akong gawin at sana ma-excite din kayong mapanood. Salamat! Thank you.